Ang pangalan ko ay Maricel Bautista. 29 na taong gulang ako. Nagtatrabaho ako bilang medical encoder sa isang klinika sa Bacoor, Cavite, at nakatira ako sa isang maliit na apartment kasama ang aking 7 taong gulang na anak na si Kylie. Hindi kami mayaman pero masaya kami. Lagi akong nagtatrabaho ng maaga at uwi ng huli at tuwing linggo, dati namin binibisita ang aking lolo Ernesto sa kanyang bahay sa Imus. Pero noong nakaraang taon, biglang nagbago ang lahat. 3 araw. 3 buong araw na nakahiga ang aking lolo Ernesto sa ospital habang bumubulong ang aking sariling ama sa bawat doktor, bawat nurse, bawat miyembro ng pamilya na dumaan sa pasilyo. Huwag papasukin si Maricel. Hindi niya gusto iyon. Gusto niyang makapiling ang tunay na pamilya. 3 araw na umiiyak ang aking lolo ng aking pangalan mula sa isang ospital na kama. Hindi ko alam iyon. Wala akong nalalaman. Nag-aalala na ako dahil hindi na ako matawagan sa kanyang lumang telepono, pero sinabihan ako ng aking ama na ipahinga muna ang lolo, huwag muna bisitahin. Nagtiwala ako. Kahit gusto kong pumunta, nag-atubili ako dahil magtitiwala ka naman sa iyong sariling ama, di ba? Ang hindi ko alam noon ay pinigilan na ng aking ama ang lahat ng tawag ko. Sinabihan niya ang mga nurse na huwag akong payagan. Sinabihan niya ang mga doktor na hindi kasama si Maricel sa listahan ng pamilya. Binigyan niya sila ng maling impormasyon na hindi kami nagkakasundo. Napiliin na ng aking lolo ang ibang pamilya. Huwag mong gawin ito sa sinuman. Ang sabihin sa isang namamatay na matanda na ang taong pinakamahal niya ay hindi na nagmamalasakit sa kanya, ito ay isa sa pinakadilim na uri ng kasamaan. At ginawa ito ng aking ama nang may ngiti sa mukha, habang hawak ang cellphone ng aking lolo at tinanggap ang mga mensahe na para sana sa akin. Nang malaman ko ang lahat ng ito, hindi agad pot ang naramdaman ko. Una ay pagkamangha. Pagkatapos ay pighati. At pagkatapos noon, isang uri ng kalungkutang hindi mo basta-basta maiwanan. Pero hindi ito kwento ng pagdurusa lamang. Ito rin ay kwento ng katotohanan. Ng katarungan. At ng isang matandang lalaking nagtatayo ng bahay, hindi para sa sarili niya, kundi para sa isa na mananatiling nandoon kahit kailan. 3:00 ng umaga ng Biyernes nang tumunog ang aking telepono. Hindi ko kilala ang numero. Karaniwan, hindi na ako sumasagot ng ganito, maraming scammer ngayon, lalo na sa Cavite. Pero may isang bagay na nagtulak sa akin na pindutin ang sagot. Isang kutob. Isang mahinang tinig sa loob ko na nagsabing, sagutan mo ito. Halo? Maricel Bautista po ba kayo? Babae ang tumatawag. Mababang boses, may pagmamadali, pero malinaw ang bawat salita. Ako po. Sino ito? Ako po si Kathy Villanueva. Nurse po ako sa Cavite Medical Center. Huwag kayong matakot, buhay pa po ang inyong lolo Ernesto. Pero kailangan ko pong sabihin sa inyo ang isang bagay. Naramdaman ko na parang huminto ang mundo. Inupo ko ang sarili ko sa gilid ng kama nang hindi ko namamalayang nagawa. 3 araw na pong nagtatanong ang inyong lolo kung nasaan kayo, patuloy ni Nurse Kathy. Bawat umaga, bawat gabi. Lagi siyang tinatanong kung dumating na kayo. At bawat beses sinasabi ng inyong ama na hindi kayo darating. Na hindi na kayo nagmamalasakit sa kanya. Kinalig ko ang aking ulo. Hindi po iyon totoo. Sinabi sa akin ng tatay ko na. Alam ko po, bumulong si Nurse Kathy. Kaya po kayo tinatawagan ko. Sa aking sariling telepono. Sa 3:00 ng umaga. Dahil bukas hindi ko sigurado kung may bukas pa ang inyong lolo para marinig ninyo siya. Huminto ang lahat sa loob ko. Kung hindi pa po kayo nakarating bukas ng umaga baka huli na. Pagkakabit ng linya, hindi na ako natulog. Nagising ko si Joy Reyes, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nasa kabilang apartment lang siya at laging handa para sa aking anak kapag kailangan ko. Kinatok ko ang kanyang pinto ng walang salita at naintindihan na niya. Pumunta ka na, sabi niya. Alagaan ko si Kylie. Pumunta ka na ngayon. Sumakay ako sa tricycle papunta sa terminal at mula doon ay nagtaksi hanggang Cavite Medical Center. Habang tumatakbo ang sasakyan sa blankong kalsada ng madaling araw, pinigilan ko ang aking luha. Kailangan ko munang makita siya. Kailangan ko munang marinig ang kanyang boses.
Pagkatapos ay iiyak na. Nang makita ko ang ospital, may isang bagay na agad na humiling sa aking puso. Ang ilaw sa ikatlong palapag ay nagniningas. Kahit 4:00 na ng madaling araw, alam ko na alin sa mga iyon ang silid ng aking lolo. Naramdaman ko ito. Pero habang papalapit na ako sa pinto ng emergency entrance, nakita ko ang silueta ng isang lalaking nakatayo sa loob ng koridor. Ang likod ko ay nagbigay ng babala bago ko pa nakita ang mukha. Tatay ko. Si Rodel Bautista. Nakatayo sa gitna ng daan, may hawak na styrofoam na kape, at mumiti nang makita niya ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Maricel. Sinabi niya ang aking pangalan na parang isang babala, hindi isang pagbati. Bakit ka nandito? Sinubukan kong lampasan siya. Hinawakan niya ang aking braso. Hindi ka pwedeng pumasok. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Lolo ko si Lolo Ernesto. May karapatan akong. Sinabi ng lolo na gusto niyang mapayapa ang huling araw niya. Sagot niya agad na parang naghanda na siya sa sagot na iyon. Pinalabas na niya ang lahat ng nagdudulot ng stress sa kanya. Kasama ka doon. Kailan pa? Tinanong ko. Nakaramdam ako ng init sa aking lig. Kailan niya sinabi iyon? Ilang linggo ko na siyang hindi nakikita dahil piliin mo ang trabaho mo kaysa sa pamilya, putol niya. Kaya naman, ito na ang desisyon ng lolo. Respetahin mo. Sa likod niya, nakita ko ang isang nurse na dumaan na may clipboard. Nagtagpo ang aming mga mata ng ilang segundo at nakilala ko siya. Si Nurse Kathy. Siya ang tumawag sa akin. Sininyasan niya ako ng napakabilis, lumingon siya sa kanan at bago ko pa naintindihan, lumakad na siyang paalis. Rodel. Isang matandang boses mula sa loob ng nurses station. Kailangan na ng pagpirma sa waiver form, pwede bang halika dito sandali? Nalinlang ang atensyon ng aking ama. Isang segundo lang pero sapat na iyon. Mabilis na lumabas si Nurse Kathy mula sa side door sa kanan ng koridor at hinawakan ang aking pulso. Halika, bulong niya. May panabi exit dito. Mabilis lang. Sinundan ko siya. Lumabas kami sa isang makinang na pasilyo na amoy disinfectant at lumang semento, pagkatapos ay sa isang hagdanan na humahantong sa ikatlong palapag. Doon, sa dulo ng mahabang koridor, may isang pinto na bahagyang nakabukas. Pasilyo ng 3 Gifi, kwarto 318. Doon siya, sabi ni Nurse Kathy. Maricel, kailangan mong maging handa. Mahina na siya. Pero 3 araw siyang naghintay. 3 araw. Pinigil ko ang luha ko. Nagpasalamat ako sa kanya ng maikli at pagkatapos ay lumakad papunta sa pintong iyon. Bago ko ito hinawakan, narinig ko ang boses ng aking lolo Ernesto sa loob. Mahinang boses, halos pabulong, na nagtatanong sa nurse na kasama niya, dumating na ba si Maricel? Bumukas ang pinto. At nang makita niya ako, nakita ko kung paano gumalaw ang kanyang mukha, mula sa pag-asa, patungong kaginhawahan, patungong isang iyak na matagal na niyang pinigilan. Nandito na ako, lolo, bulong ko. Nandito na ako. Maputla si Lolo Ernesto. Mas payat kaysa sa huli kong nakita sa kanya, na halos 2 buwan na ang nakakaraan. Ang mga kamay niya, ang mga kamay na dati ay humawak ng martilyo, nagtatayo ng mga pinto, nagtatahi ng kahoy, ay nakalagay ng walang lakas sa ibabaw ng kumot. Mayroon siyang AV drip sa kanang braso at isang oxygen monitor sa kanyang daliri. Pero ang kanyang mga mata, ang mga mata niyang laging puno ng tawa at init noong bata pa ako, ay buhay pa rin nang tumingin siya sa akin. Akala ko hindi ka na darating, sabi niya sa Tagalog. Mahinang boses, pero malinaw. Narito na ako, lolo. Umupo ako sa tabi niya at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Nandito na ako. 3 araw akong naghintay. Hindi niya ito sinabi bilang sumbat. Parang karaniwang katotohanan lang, isang bagay na matagal na niyang tinanggap bago ko pa dumating. Sinabi nila na hindi ka na darating. Sinabi nila na abala ka. Na hindi mo na ako gusto. Hindi po iyon totoo, lolo. Napahagulgol na ako kahit pinigilan ko. Pinigilan nila ang lahat ng mensahe ko. Hindi ko alam na nandito kayo. Tumingin siya sa akin ng matagal. Pagkatapos ay dahan-dahang humiti at sa loob ng ngiting iyon ay nakita ko ang lahat,
kalungkutan, kaginhawahan, at isang bagay na parang katahimikan ng isang tao na sa wakas ay narinig ang sagot sa tanong na matagal na niyang hinahangad. Alam ko, sabi niya. Alam ko na. Mula sa ilalim ng unan, dahan-dahang inilabas niya ang isang lumang Samsung flip phone, yung uri na ginagamit ng mga matanda dahil malaki ang titik. Hawak niya ito ng mahigpit, parang mahalagang bagay na matagal na niyang pinoprotektahan. Itago mo ito, sabi niya. Maraming nandoon. Lahat ng kailangan mo. Lolo, ano ang ibig ninyong sabihin? 7 recording, sabi niya. Natiyak ko na naitago lahat. Hindi alam ng tatay mo na alam ko kung paano gamitin ang recording. Nagturo sa akin si Mang Pedring. Isang mabait na tawa, ang lumang tawa ng aking lolo na gustong-gusto ko. Mayroon pa. Sa kanang drawer ng aparador sa bahay, 7 envelope. Ang isa ay para sa isang abogado. Ang isa ay para sa iyo. At ang isa huminto siya. Ang isa ay para sa Regional Trial Court ng Imus. Hindi ko agad naintindihan ang lahat ng sinabi niya. Pero hawak ko ang telepono ng mahigpit at naramdaman ko ang bigat nito, hindi lamang bilang aparato, kundi bilang lahat ng naghirap na isinulat ng aking lolo para sa araw na ito. Alagaan mo ang sarili mo, anak, sabi niya sa huli. At ang bahay. Alagaan mo ang bahay. Lumabas ako sa ospital ng maaga pa kaysa sa inaasahan ng aking ama. Nakabalik na siya sa silid ng aking lolo nang mag-alas 7 ng umaga, at nang makita niya ako sa koridor, nanlamig ang kanyang mukha. Pinapasukin ka nila, tanong niya, na may galit sa tinig. Bisita po ako ng aking lolo, sagot ko lamang at lumakad. Bumalik ako sa apartment ni Joy at umupo sa kusina nang hindi nagsasalita ng ilang minuto. Inilagay ko ang flip phone sa mesa at tinignan parang isang bagay na mapanganib na hawakan. Ano iyon? Tanong ni Joy. Hindi ko pa alam, sabi ko. Binuksan ko ito. 7 voice recordings. Walang label maliban sa petsa. Ang una ay 3 linggong nakaraang araw. Pinindot ko ang play. Ang boses ng aking ama ang lumabas mula sa speaker at hindi ko siya nakilala sa una. Hindi ito ang boses ng tatay na nag-aalaga, ng tatay na nagmamahal. Ito ay ang boses ng isang tao na matagal na akong hindi kilala. Papirmahan mo ito ngayon, o ipapadala kita sa nursing home sa Dasmariñas na 4,000 lang ang bayad sa isang buwan. Alam mo kung ano ang mga lugar na ganoon? Wala kang sariling kwarto doon, tatay. Wala. Makikiramdam ka sa ibang mga matanda sa isang malaking silid. Ang boses ng aking lolo, mahinang boses, puno ng takot, Rodel, wag mo akong. Pipirmahan mo ito o hindi. Huminto ang recording. Ang ikalawang recording, ang boses ng aking ama na nagbibigay ng instruksyon sa isang hindi ko kilalang tao na ilipat ang 800,000 mula sa savings account ng aking lolo patungong isang account na hindi ko kilala. Dahan-dahan lang, sabi niya. 2 buwan, unti-unti. Hindi niya mapapansin. Ang ikatlong recording, ang aking ama na nagtatawid ng pension ng aking lolo sa isang account na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa, si Marites. Sa ika-4 na recording, narinig ko ang aking sariling pangalan. Si Maricel. Huwag mong inisip. Wala na siyang papel dito. Pinalabas ko na siya sa lahat ng dokumento. Kahit sa pagbisita, sinabihan ko na ang mga nurse na hindi siya pwedeng pumasok. Alam nilang ganoon ang gusto mo, tatay. Sinabi ko lang ang gusto mo. Sa ika-5 recording, umiiyak ang aking lolo. Pinaretiro ko ang telepono at iniyak ko rin ang sarili ko sa kusina ni Joy ng 10 minuto. Pagkatapos, hinugasan ko ang mukha ko at naghanap ng abogado. Para maunawaan kung bakit mahalaga ang lahat ng ito, kailangan mong malaman ang kwento ng bahay. Noong 1983, isang batang karpentero na nagngangalang Ernesto Bautista ang bumili ng isang lot sa Imus, Cavite, hindi malaking lot, halos 200 metro kwadrado lamang. Gamit ang ipon niya mula sa 10 taon ng trabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon sa Parañaque. Bawat piso ay ipinundar niya sa pamamagitan ng pawis. Walang utang, walang tulong mula sa kahit sino. Itinayo niya ang bahay gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga durungawan ay may ukit na disenyo, kaliwa at kanan ng bawat frame ay may munting bulaklak na may 3 talulot.
Ang mga sahig ay kahoy na niyog na kinuha niya mismo sa isang lumang bodega sa Bacoor. Ang mga pintuan, mabigat na kahoy, may sliding lock na yari sa tanso na kanyang mismo ang naggawa, ay magiging tatagal pa ng 10 henerasyon. Doon lumaki ang aking ama, si Rodel. Doon din lumaki ang kanyang kapatid na si Tita Nena. At nang ikasal ang aking ama sa aking ina, na namatay sa isang aksidente ng 10 taong gulang pa lang ako, dinala na nila ako doon tuwing tag-araw. Ang aking pinakamahal na alaala ay ang mga hapon kasama si Lolo Ernesto sa workshop niya sa likod ng bahay. Nagtuturo siya sa akin kung paano hawakan ang plano, kung paano suriin ang kahoy, kung paano damhin sa pamamagitan ng kamay kung tuwid ang isang linya. Hindi ang mata ang nagtatrabaho dito, Maricel, lagi niyang sinasabi. Ang kamay. Ang kamay ang nagtatanda. Nang mag-12 anyos ako, nagbigay siya sa akin ng isang maliit na kahon na yari niya mismo. Sa loob ay isang sulat na nakasulat sa papel na medyo dilaw na, para kay Maricel. Ang bahay na ito ay para sa isa na mananatili. At alam ko na ikaw ang mananatili. Hindi ko naintindihan iyon noon. Akala ko, liham lang iyon ang pagmamahal. Ngayon, habang hawak ko muli ang telepono ng aking lolo, naiintindihan ko na ang lahat. Ang bahay sa Imus, na ngayon ay nagkakahalaga ng higit 3,500,000 sa market, ay hindi lamang ari-arian. Ito ay pangako. At may isang tao na nagnanakaw nito. Kinabukasan, pumunta si Joy kasama ako sa NBA Satellite Office sa Bacoor. Hindi ko ito basta-basta naisip, si Joy ang nagmungkahi. Hindi ito simpleng usapin ng pamilya, Maricel, sabi niya. Ito ay krimen. At dapat kang kumilos bago pa lumala. Nagdala kami ng printout ng lahat ng recording, kasama ang mga screenshot ng bank transactions na nahanap ko nang binuksan ko ang online banking account ng aking lolo, na ang password ay nakasulat sa isang papel sa loob ng flip phone. 2 account ang nakita ko, ang pangunahing account na may natitirang 1,650,000 at isang joint account na binuksan ng aking ama 3 buwan bago nito kung saan unti-unting inilipat ang 800,000. Si Investigador Linda Soriano ng FBI Special Action Unit ang tumanggap sa aming reklamo. Matandang babae siya, makulay ang buhok, pero malinaw ang mga mata. Tahimik siyang nakinig sa lahat ng aming sinabi, at nang matapos ko, nanatili siyang tahimik ng ilang segundo. Mayroon ka bang abogado? Tanong niya. Nakipag-ugnayan na ako kaninang umaga sa Public Attorney's Office, sa Imus, sagot ko. Mabuti. Sinulat niya ng mabilis. Ang mga recording na ito, kung tama ang iyong sinasabi, ay sapat na para sa 2 kaso. Una, paglabag sa IAI 9,900 at 74 o Expanded Senior Citizens Act. Partikular ang probisyon laban sa financial exploitation ng mga nakatatanda. Pangalawa, estafa at falsification ng financial documents. Ang transfer ng IST pension ng walang pahintulot ng benepisyaryo ay hiwalay na kaso. Nakinig ako ng hindi kumikibo. Pero Maricel, patuloy niya, kailangan mong malaman, ito ay magiging mahaba. Ang korte ay abala. Ang iyong ama ay magtatanggol. Magkakaroon ng mga pagdinig. Maaaring lumipas ang 6 na buwan hanggang 1 taon bago dumating ang desisyon. Handa na ako, sabi ko. Tumingin siya sa akin ng matagal. Sabi niya sa huli. Pakiramdam ko, matagal ka ng handa. Nang umalis kami sa NBA office, naramdaman ko ang kakaibang bagay sa aking dibdib. Hindi galit, hindi takot, kundi isang uri ng katahimikan ng isang tao na naabot na ang punto ng walang pagtatalikod. Ginawa ko na ang unang hakbang. Kahit saan pa ito humantong, hindi na ako aatras. Hindi ko inasahan na hindi ako mag-iisa. Nang kumalat ang balita sa Imus at sa isang malapit-lapit na komunidad tulad ng amin, mabilis na kumakalat ang lahat. Nagsimulang dumating ang mga tao. Una si Mang Pedring Santos, ang matandang karpentero na katrabaho ng aking lolo sa guild nila dati. 72 taong gulang na siya, pero matulin pa rin ang mga hakbang nang dumating siya sa aking pintuan ng isang Sabado ng umaga na may dalang isang sobre. Maricel, sabi niya, hiniling sa akin ng lolo mo na ibigay ito sa iyo kapag kailangan mo na. Matagal ko nang hawak ito. Sa loob ng sobre, isang photocopy ng titulo ng lupa ng bahay sa Imus,
isang piraso ng papel na may nakalagay na deed of intent na nilagdaan ng aking lolo 3 taon na ang nakakaraan sa harap ng 2 saksi. At isang sulat na nagsasabing ang kanyang intensyon ay iwan ang lahat sa kanyang apo na si Maricel Bautista. Nagtago siya nito sa akin, sabi ni Mang Pedring, dahil alam niyang paghawak ito ng kanyang anak na si Rodel, mawawala na. Pagkatapos ay dumating si Tita Nena, ang kapatid ng aking lolo. Nakatira siya sa San Pedro, Laguna, at naglakbay siya ng 3 oras para makita ako. Dala niya ang kanyang sariling mga saksi, ang dating kasambahay ng aming pamilya na ilang beses ay nakarinig ng mga banta ng aking ama sa aking lolo, at 2 kapitbahay na handa ring magbigay ng affidavit. Si Aling Susing, ang matandang kapitbahay sa kaliwang bahay ng aming lolo, ay sumaksi rin. Ilang beses ko nang nakita si Rodel na nagagalit sa loob ng bahay, sabi niya. Isang gabi, ilang linggo na ang nakakaraan, narinig ko siyang sumigaw. Hindi ko maintindihan ang lahat, pero narinig ko ang salitang pipirmahan mo ng maraming beses. Hindi mo mahahanap ang ganitong klase ng katotohanan sa anumang dokumento. Ito ay ang tunay na katibayan, ang mga saksing hindi nagsinungaling dahil walang mapapala sa sinungaling. At sa bawat dumating, naramdaman ko ang timbang ng komunidad na nagtutulak sa likod ko patungo sa harap. 3 linggo pagkatapos ng lahat ng ito, 1 linggo ng hapon, nagkaroon ng espesyal na prayer vigil sa parokya ng San Roque sa Imus para sa kalusugan ng aking lolo. Inanyayahan ng aming kura paroko, si Pastor John Macapagal, nakilala niya si Lolo Ernesto ng higit 20 taon, ang lahat ng kakilala at kapamilya namin. Dumating ang aking ama kasama si Marites at ang aking kapatid na si Aldrich. Nakabarong si Rodel, seryosong-seryoso ang mukha, parang isang tao na lumapit sa simbahan para sa tamang impresyon. Nang makita niya ako sa unahan, lumakad siya patungo sa akin at mahinang sinabi, Maricel, huwag mong gawing pelisenyo ang pagninilay na ito. Tumayo ako. Hindi po ako ang gagawa ng palabas, sagot ko. Pero may mga bagay na dapat marinig ng lahat dito. Sa harap ng halos 30 tao, mga kapitbahay, mga kaibigan ng pamilya, mga miyembro ng parokya, kinuha ko ang aking cellphone. Dati ko nang kinopya ang mga recording doon. Ipinaalam ko sa lahat kung ano ang maririnig nila. Sinabi ko kung kaninong boses ang makikinig nila at kung bakit. At pagkatapos ay pinindot ko ang play. Ang boses ng aking ama, walang pagbabago, malinaw, malamig, ay pumasok sa bawat sulok ng simbahan. Ang mga salitang iyon, pipirmahan mo ito o ipapadala kita sa nursing home, ay hindi kailangan ng paliwanag. Nagsalita sila para sa kanilang sarili. Walang nagsalita ng matagal pagkatapos ng recording. Pagkatapos, narinig ko si Aling Susing na bumubulong sa tabi niya, kawawa naman ang Lolo Ernesto. Lumabas ang aking ama sa simbahan bago pa man matapos ang vigil. Sumunod si Marites. Si Aldrich, ang aking kapatid na si Aldrich, ay nanatili. Nakaupo siya nang nakatungo at nang lumabas na ang lahat ng ibang tao, lumapit siya sa akin. Maricel. Mahinang boses niya. Hindi ko alam na ganoon kalala ang ginagawa niya. Tumingin ako sa kanya. Sa mukha ng 22 taong gulang na lalaki, nakita ko hindi ang anak ng aking kaaway kundi isang batang nalito at nagulat din sa katotohanan. Alam ko, sabi ko sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Namatay si Lolo Ernesto ng isang Miyerkules ng madaling araw, 2:30. Kasama ko siya, kasama si Tita Nena, kasama si Aldrich na nagpasya ring sumama noong huling 2 araw. Hindi siya namatay ng mag-isa. Hindi siya namatay nang iniisip niyang pinabayaan siya ng taong pinakamahal niya. Sa huling 3 araw ng kanyang buhay, pagkatapos ng vigil sa simbahan, nagkaroon kami ng tunay na oras na magkasama. Nagkwento kami ng mga lumang kwento, tungkol sa kanyang kabataan sa Cavite, tungkol sa unang bahay na kanyang itinayo, tungkol sa araw na isinilang ako at dali-daling pumunta siya sa ospital kahit hinihintay pa siya sa isang construction job. Gusto ko pang maranasan ng aking mga kamay ang pagtatayo ng kahoy, sabi niya isang gabi, na nakatingin sa kanyang mga kamay na nakalagay sa kumot. Bawat piraso ng kahoy ay may kwento. Alam mo ba iyon, Maricel? Kapag pinutol mo ang isang kahoy at tinignan mo ang loob nito, makikita mo ang bawat taon ng kanyang buhay. Ang mga singsing ay hindi nagsisinungaling. Bawat kahirapan, bawat tagtuyot, bawat bagyo, na andoon lahat sa singsing. Tulad ng mga tao, sabi ko.
Ngumiti siya. Tulad ng mga tao. Nang gabi bago siya pumanaw, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit, mas mahigpit kaysa sa inaasahan ko para sa isang taong ganoon kalakas ang sakit. Ang bahay ay para sa iyo, Maricel. Hindi dahil pinili kita higit sa iba, kundi dahil ikaw ang nanatili kahit noong wala nang mapapala sa pananatili. Iyan ang tunay na pagmamahal, ang manatili kahit walang kapalit. Nang bitiwan na niya ang aking kamay sa pagtulog, at nang bumalik ang doktor upang kumpirmahin ang lahat ng ilang oras pagkatapos, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko lubos na mapaliwanag, hindi lamang lungkot, kundi isang uri ng pasasalamat na nabigyan kami ng oras, na narinig ko ang kanyang mga salita, na namatay siyang may kapayapaan sa puso. Sa labas ng ospital, hawak ni Aldrich ang aking kamay. Anong gagawin natin? Tanong niya. Gagawin natin ang tamang bagay, sagot ko. Araw pagkatapos ng libing, pumunta kami ni Joy at ni Tita Nena sa bahay sa Imus. Mayroon pa ring susi ang Tita Nena mula pa noong bata pa siya, nakalimutan ng aking ama na baguhin ang kandado. O baka hindi niya inisip na kailangan pa niyang gawin iyon. Ang bahay ay tahimik at maalikabok ng pasok kami. Amoy lumang kahoy at mabangong sampaka mula sa puno sa bakuran. Ang mga ukit sa mga bintana, ang munting bulaklak na may 3 talulot, ay nandoon pa rin, kasing ganda ng dati. Sa kwarto ng aking lolo, sa aparador sa kanang sulok, nahanap namin ang 7 puting envelope na binanggit niya. Bawat isa ay mailabel na nakasulat sa malinaw na sulat kamay ng aking lolo, ang sulating matanda, maingat at tiyak. Ang unang envelope ay mailabel na para sa abogado. Sa loob, isang notarized last will and testament na nilagdaan noong 2 taon na ang nakakaraan sa harap ng 2 saksi at isang notaryo publiko. Malinaw na nakasulat doon, ang buong lot at bahay sa Imus, Cavite ay ipinamamana niya sa kanyang apo na si Maricel Bautista. Walang iba. Malinaw at walang alinlangan. Ang ikalawang envelope ay para sa Heath, Regional Trial Court ng Imus. Sa loob ay isang sulat ng aking lolo na naglalarawan ng lahat ng nangyari, kung paano pinilit siya, kung paano ninakaw ang kanyang pera, kung paano siyang pinigilan na makita ang kanyang apo. Ito ay isang sworn statement, notarized din, na ginawa niya habang malinaw pa ang kanyang isip. Ang ikatlong envelope ay para sa akin. Isang personal na sulat na 3 pahina. Umupo ako sa sahig ng kanyang kwarto, sa kahoy na kinuha niya mismo sa isang lumang bahay sa Bacoor, at binasa ko ito. Hindi ko ilalahad ang lahat ng laman ng sulat na iyon. May mga salita na para lamang sa aking mga tenga. Pero ang huli niyang linya, yun ang itatago ko magpakailanman sa aking puso. Hindi ko itinayo ang bahay na ito para maging isang lugar na tirahan. Itinayo ko ito para maging katibayan na may isang bagay sa mundong hindi mananakaw ng sinuman, ang pagmamahal ng isang tao na namatiling tunay. Ang kaso ay isinampa sa Regional Trial Court ng Imus, Cavite. Ang aming abogado mula sa isang batang babae na nagngangalang Atty. Diana Cruz, na matalim ang isip at walang takot na harapin ang sinuman, ay isinampa ang 2 pangunahing kaso. Una, estafa at falsification of private documents ayon sa Revised Penal Code, at pangalawa, paglabag sa ilay 9,900 at 74 o Expanded Senior Citizens Act, lalo na ang seksyon na nagbabawal sa financial abuse ng mga senior citizen. Karagdagan pa, ang SBA ay nagsampa ng hiwalay na reklamo tungkol sa unauthorized na paglipat ng pension, isang bagay na maisariling kaparusahan sa ilalim ng Social Security Law. Si Rodel Bautista ay nagkuha ng sariling abogado, isang kilalang law firm sa Dasmariñas na nagtatanggap ng mataas na bayad. Alam niya na seryoso ito. Ang kanyang depensa ay simple, sinabi niya na lahat ay may pahintulot ng kanyang ama, na siya lamang ang nag-aalaga ng pamilya, at na si Maricel ay isang apo na matagal ng pabaya. Pero ang mga recording ay hindi nagsinungaling. Sa unang pagdinig, ipinakita ng aming abogado ang audio evidence. Mahalaga rito na ang Pilipinas, sa ilalim ng AC 4200 o Anti-Wiretapping Law, ay nagbabawal sa unauthorized na pag-record ng pribadong komunikasyon, maliban kung ang isa sa mga partido ay kasama sa pag-uusap. Dahil ang nag-record ay si Lolo Ernesto mismo, isang partido sa lahat ng pag-uusap, malinaw na legal ang lahat ng recording. Ang hukom, si Judge Remedios Alvarez, ay tahimik na nakinig sa lahat ng ebidensya.
Maayos ang pagdinig, walang dramatikong eksena, walang sigawan. Pagkatapos ng 3 buwan ng proseso, 3 buwan ng pagdinig, ng testimony, ng cross-examination, nagbigay ng desisyon ang korte. Nagkasala si Rodel Bautista sa estafa, 2 taong pagkakulong at obligasyong ibalik ang 800,000 na ninakaw. Nagkasala rin sa paglabag sa IAS 9,900 at 74, karagdagang multa na 50,000 at mga kondisyon. At ang is na kaso ay hiwalay na isinasagawa ng mismo. Nang marinig ko ang salitang nagkasala, mula sa bibig ng hukom, wala akong naramdamang tagumpay. Naramdaman ko ang isang tahimik na kalungkutan, ang pagkilala sa katotohanang naganap ang lahat ng ito, at na hindi na ito mababago. Sa loob ng 3 buwan ng kaso, maraming pagbabago ang naganap sa aming pamilya. Ang isa sa pinakamalaking sorpresa ay si Aldrich. Ang aking kapatid na si Aldrich, 22 taon, estudyante pa sa kolehiyo sa Cavite State University, palaging nasa anino ng kanyang ama, ay nagpa siyang sumaksi para sa aming panig. Hindi ito madali para sa kanya. Bago pa man dumating sa pagdinig, 3 beses siyang tinawagan ng kanyang ama na nangakong huwag baguhin ang lahat at nagbanta ng mababang bagay. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na si Marites na mawawala ang pamilya niya kung susuklian niya ang kanyang ama. Pero dumating pa rin si Aldrich sa korte. Nakita ko siya sa koridor bago ang pagdinig, puti ang mukha, maliwanag ang mga mata at tahimik na tahimik. Lumapit siya sa akin at nang sabihin ko sa kanya na hindi ko siya maaatasan sa anuman, umiling siya. Hindi ko ginagawa ito para sa iyo, Maricel, sabi niya. Ginagawa ko ito dahil ito ang tama. Dahil narinig ko ang mga recording. At dahil huminto siya. Dahil ako rin ay palagi ring pinabayaan sa bahay na iyon. Palagi silang mas abala kaysa sa akin. Lolo Ernesto ang nagpunta sa aking graduation. Hindi tatay. Lolo ang dumating sa aking school events. Hindi tatay. Alam ko kung sino ang tunay na nagmahal sa atin. Nang umupo siya sa witness stand at nagbigay ng kanyang testimonya, malinaw at walang pag-aatubili, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inasahan, pagmamahal sa aking kapatid. Hindi sa kapatid na kilala ko sa pagkabata, bihirang nagkakasama dahil magkaibang nanay, kundi sa taong naging siya ngayon, isang lalaking nagpili ng katotohanan kahit mahal ang kabayaran. Pagkatapos ng desisyon ng korte, lumabas kami ng magkasama. Handa na si Joy sa labas ng EF building, hawak ang isang bag ng pandesal, dahil lagi siyang may dalang pagkain sa mabuting balita at masamang balita. Ano ang susunod? Tanong ni Aldrich. Kumain tayo, sabi ko. At pagkatapos bibisita tayo sa bahay. Ang huling pagdinig ay isang regular na Martes ng umaga. Maliwanag ang langit at ang hangin galing sa Cavite Bay ay mainit at maala. Habang naglalakad kami ni Atty. Diana Cruz patungo sa EF building, naramdaman ko ang parehong bagay na parang noong 3:00 ng umaga na iyon na tinawagan ako ni Nars Cathy, isang kutob na hindi mapaliwanag, isang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang sala ng korte ay puno. Naandoon si Tita Nena, si Mang Pedring, si Aling Susing, at marami pang ibang mukha na pamilyar sa akin mula sa komunidad. Si Nars Cathy ay naroon din, naka-uniform pa rin, malamang ay galing siya direkta sa ospital. Nang makita niya ako, umiti siya ng tahimik. Sa unang beses mula nang nagsimula ang lahat, naramdaman ko na hindi ako mag-iisa sa loob ng silid na iyon. Ang aking ama ay nakatayo sa kabilang panig ng sala, kasama ang kanyang abogado. Hindi siya tumingin sa akin sa buong pagdinig. Hindi isang beses. Alam ko kung bakit, hindi dahil nagkakonsyensya siya, kundi dahil ayaw niyang makita ang kanyang sarili sa aking mga mata. Nang binasa ni Judge Alvarez ang desisyon, mahinahon ang kanyang boses. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na piraso ng timbang na inilalagay ng maingat sa timbangan ng katarungan. Ang hukumang ito ay natuklasan na ang sapat na ebidensya para patunayan ang mga paratang laban kay Rodel Bautista. Sa huli, isang bagay ang naging malinaw, ang batas ay hindi palaging mabilis at hindi palaging maayos. Pero sa araw na ito, sa sala ng isang regular na korte sa Imus, Cavite, ang batas ay tama. Nang lumabas kami ng korte, tumigil si Atty. Cruz at pinisil ang aking kamay. Maliksik ang kumilos, sabi niya. At ang iyong lolo ay maliksi rin nang ihanda niya ang lahat.
Marunong siyang magtayo ng mga bagay na tatagal, sagot ko. Sa kabilang dako ng parking lot, nakita ko si Aldrich na nakaupo sa isang concrete fence, nakatingin sa kalangitan. Lumapit ako sa kanya. Walang nagsalita. Pero doon, sa tahimik na iyon sa gitna ng abalang imus, naramdaman ko ang katotohanan na minsan ay sinabi ng aking lolo sa kanyang workshop. Hindi ang pinakamalakas na piraso ang nagtataglay ng pinakamagandang ukit. Ang pinakamay tiyaga ang siyang may pinakamagandang kwento. Ngayon, 1 taon at 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon na tumunog ang aking telepono sa 3:00 ng umaga, nakatayo ako sa pintuan ng bahay sa Imus, Cavite. Ang titulo ng lupa ay nasa aking pangalan na. Ang Registry of Deeds ay nagproseso nito ng maayos pagkatapos ng kaso. Ang bahay, ang kahoy na sahig, ang mga ukit na durungawan, ang mabigat na pintuan na may kandado ng tanso, ay akin na. Hindi ko inayos agad ang lahat. May ilang parte ng bahay na nangangailangan ang pag-aayos, ang atip ay medyo tumatambok na sa isang sulok, at ang isa sa mga bintana ay hindi na mahigpit ang pagsasara. Pero hindi ko ito inayos agad. Gusto kong mabuhay muna doon ng ilang buwan bago baguhin ang kahit ano. Gusto kong maramdaman muna ang bahay. Ang matulog sa kwarto na dati ay kwarto ng aking lolo. Ang magluto sa lumang kalan niya. Ang umupo sa kanyang lumang silyon sa sala na amoy kahoy at lumang pahayagan. Isang gabi, nang tulog na si Kylie, ang aking anak na nagtataka kung bakit napakaraming larawan ng isang matandang lalaki sa mga dingding, umupo ako sa workshop ng aking lolo sa likod ng bahay. Nandoon pa rin ang lahat ng kanyang kagamitan, ang mga plano, ang mga pako, ang mga lumang papel na may mga sketch ng kanyang mga disenyo. Sa isang drawer, nahanap ko ang isang lumang papel, dilaw na sa edad, maingat na nakatiklop. Binuksan ko ito. Ito ay ang orihinal na sketch ng bahay na itinayo ng aking lolo noong 1983. Sa sulok ng papel, sa sulat kamay na kilala ko, may isang linya. Para sa isa na mananatili. Hawak ko ang papel sa aking mga kamay sa loob ng mahabang sandali. Sa labas, narinig ko ang hangin sa mga puno ng aming bakuran, ang mangga, ang tsampaka, ang lumang sampalok na nagtatanim na rin bago pa man ipinanganak ang aking ama. Ang mga puno ay nanatili. Ang bahay ay nanatili. At ngayon, nanatili na rin ako. Si Joy ay darating bukas upang tulungan akong maglinis. Si Aldrich ay tuwing katapusan ng buwan ay bumibisita na, siya at ang kanyang girlfriend ay nagpaplano ng manirahan din sa Cavite. Si Tita Nena ay tumatawag tuwing linggo. Si Nurse Cathy ay naging isang taong handa naming tawagan sa anumang oras. At si Lolo Ernesto, siya ay nasa bawat linya ng kahoy, sa bawat ukit ng bintana, sa bawat kaluskos ng lumang sahig na gawa ng kanyang mga kamay. Hindi nawala ang mga tao na tunay na nagmahal sa atin. Nananatili sila sa mga bagay na iniwan nila para sa atin, sa mga ulat ng kanilang paggawa, sa mga sulat na nakatago sa mga drawer, sa mga bahay na itinayo nila para sa isa na mananatili. Nanatili ako. At sa wakas, nandito na ako sa aking tunay na tahanan.